Hiningan natin ng reaksyon ang Malacanang after ng day 3 ng impeachment trial. Kahapon, siguro isa dun sa mga pinaka-nakatawag ng pansin yung line of questioning ng counsel to respondent na tinatanong yung witness, si Kalilong, NBI, na under what agency ba ang NBI? Diba? Tapos sinabi under Department of Justice. Aray. Tapos under ano ba ang Department of Justice? Kasi higher, higher, no? pataas ng pataas. Oo. Under Office of the President. So parang lumalabas na may impluensya ang Office of the President kapag may ginagawang aksyon yung Department of Justice at yung NBI. Kasi parang yun yung pinaka-umbrella. Pero syempre, kanina, umalma dyan ang Malacanang kasi klaro naman daw kung ano ang mandato ng NBI. Ito po ang tugon dyan ni Palace Press Officer Claire Castro. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. Ayun. So, 2 punto pa tungkol doon sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Una kasi, yung Oplan Romanov. Diba? Lumabas yan na parang ang kino-question ng, diba, kahapon, ang sinasabi na kaya daw nauwi sa ganong klase yung pagbabanta ni VP Sara doon sa press briefing ay dahil doon sa Oplan Romanov. Parang reaksyon niya doon. Oo, dahil sa reaksyon takot niya doon na parang Oo. nagsalita siya as a mom, 'di ba, bilang anak at hindi yung bilang vice-presidente. So that's one. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, teka muna, kung meron palang ganyan, naglabas ka ba ng ebidensya? Sinabi mo ba para na-imbestigahan agad? Hindi ba? At pangalawa, nagbigay din ng reaksyon ng Malacanang tungkol doon sa sinabi ni dating Palace Press Officer, ni dating Presidential Spokesperson Sal Panelo. Sabi kasi ni Secretary Sal na walang ebidensya yung grave threat ni VP Sara dahil ano lang yan hypothetical at saka conditional. Pero may sinabi tungkol dyan si Yusek Castro. Ito po. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Pero para patas tayo, nagsalita rin ang kapatid mismo ni Vice President Sara Duterte kung ano ba talaga ang tingin nilang objective ng pamahalaan, bakit hinahabol itong si VP Sara Duterte. Ito po ang sabi ni Mayor Baste. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. Kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. Andun pala sa Dahig si Mayor Baste. Siya pala yun. Siya yung naka-assign. background, Siya yung oo. naka-assign. Siya yung nakatoka ngayon Saka para mukhang kay summer ngayon, hindi siya FPRRD. balot na balot. Oo, parang Naka-t-shirt. naka-shirt lang Oo. yun. Hindi maginawa. Okay.